Ito guys is kumot po yan. Protection para hindi po sila malamigan. Hindi kasi namin alam kung nakasakay na ba siya from airport to papuntang Chunchon. Kasi hindi po siya marunong gumamit ng yung roaming, yung gano'n. Hindi siya marunong guys. Update po sa ating Kudul Peggy or yung mga wild lettuce nating kinuha sa previous vlog. Ayan na, ginawa ng kimchi ni Bianan. Welcome to our life in Korea. Simple life, farming, and family. Subscribe and join us! Dumaan muna kami dito sa bayan para mag-snacks. Yan po ang paboritong snacks ni Little Insoy guys. Itong cheesecake, Pringles at itong matdongsan. Paborito din po yan nila Saldi at Dudong. Hello mga kabisdak! Welcome back to our channel. This is Bisdak in Korea Vlogs. At welcome po sa ating buhay bukid sa probinsya ng Korea. I'm with Daddy Insoy and Little Insoy. Today is Sabado, April 4. Araw po ngayong Sabado. Paulit-ulit, Sabado nga ngayon, April 4. Today po ang dating ng kuya ni Daddy Insoy from Japan na si Osaka Boy. Nakita nyo na siya last year. Nagbakasyon din siya dito. Mga 1 or 2 days lang yung bakasyon niya guys. Opo. So, susunduin namin siya sa Chunchon. Darating daw siya ng mga 3 o'clock or 4 o'clock. Pero, mag-early kami. Early kami pupunta sa Chunchon kasi may bibilhin kami sa E-Mart doon. E-Mart Chunchon. Wala kasing E-Mart dito sa aming bayan. Kaya maliit lang man itong aming bayan, guys. Walang mall dito. No mall. Busy yan si Daddy Insoy nag-scheduling sa kanyang utak, sa kanyang ulo. Nag-schedule siya sa trabaho sa bukid. Kaya darating naman sila Saldi and Dudong ngayong Martes. Saldi, Dudong and my brother Lungkoy. Chongo, chongo ko. Pwede din namang mag-bus si Chagon Ajubunim from Chuncheon City papunta sa aming bayan at sa bayan na namin siya susunduin. Pero gusto ni Daddy Insoy na sunduin siya sa Chuncheon dahil may bibilhin din kami sa E-Mart kasi wala ngang mall, walang E-Mart doon sa aming bayan. And then nadaanan namin, tamang-tama kasi may ibang parts ng Chuncheon City na nag-cherry blossoms na meron ding hindi pa. Mamumulaklak pa lang guys. Yung kanilang cherry blossoms dito is mamumulaklak pa lang. Same like sa amin. Ito guys is kumot po yan. Protection para hindi po sila malamigan. Gustong dumaan ni Daddy Insoy dito sa isang nursery farm. Ito po yung mga farmers na nagatinda ng mga seedlings. O yan. Samot-saring seedlings yan mga kabisdak. Pwede ka ding mag-order. Pwedeng mag-pre-order dito kung ano ang gusto mong itanim. Like us na mga chili farmers. Need po namin ang mga ganito na klaseng mga farmers. Yung sila ang nagasidling for us. Pwede din naman kami ang magasidling pero mas maganda
kung i-pre-order namin sa mga suppliers like ganito. Bali may na-order na po kaming 7,000 pieces. Opo, ganyan kadaming mga chilies po ang ating kakailanganin para sa ating chili farm mga kabista. Kasi malaki-laki din yung ating chili farm eh. Tapos may additional pa tayong 3,000 pieces na hungkutsu, yung mga pulang kutsu, which is kami na po ang magsisidling kasi late naming itatanim ang mga red chilies para yung presyo niya is around September, October. Maganda kasi ang presyohan ng mga red chilies. Lugi po tayo kung early tayong magtanim, so meaning early din tayo makapag-harvest. Murang-mura po ang presyohan ng hungkutsu kapag early, around September, October, November. Yan po ang magandang presyohan ng chili, red chilies. So late po tayong magtatanim this year. Oh, we learned our lessons, 'di ba? Tayo vlog, may vlog tayo dyan last year na sobrang mura ng mga chilis. Ngayon, alam na namin kung kailan namin siya ititinda. Totoo nga yung sinasabi nilang experience is the best teacher. Agreeing-agree ako dyan mga kabisdak. Nasa Chunchon E-Mart na tayo mga kabisdak. At ito yung isa sa mga hindi ko nagustuhan sa pagtira sa city no kasi traffic. Hindi naman heavy traffic pero madaming sasakyan. Madaming traffic light, maraming tao, maraming sasakyan. At mahirap matagal magkahanap ng parking. Ha? Apa, hindi ka ba? Apa. Apa ka ba? Apa ka ba? 고배 뭐라고? 빡 하면 빵 나오는 거야. 빡그농 빡. May gift cash kasi po si DE sa E-Mart. So, kiniklaim niya ngayon. Sa E-Mart lang po namin pwedeng gamitin ang gift cash. Yan ang rason kung bakit gusto namin pumunta dito sa Chunchon para mag-grocery shopping. Yan po ay, budichege na ready to cook na mga kabistak. Yan po ang ating kakainan pagsalo-saluhan sa dinner dahil late man darating si Tiago na Jubunim, wala na kaming time magluto pagdating namin. So, diretso, ready to cook na ang ating pagkain. Nag-early lunch na po kami sa bahay bago kami pumunta dito sa Chunchon, bago kami bumiyahe. So, after naming mag-grocery shopping, nag-order lang si DE niyan ng french fries at I think shawarma yan ng KFC. Correct me if I'm wrong. Basta parang shawarma siya mga kabistak. So, hindi maggutom ang mga person, lalong-lalo na yan si LE kasi kumain niya ng snacks doon sa convenience store doon sa bayan. Familiar siguro sa inyo ang restaurant na ito dahil dito kami, hinatid natin si Saldi at Dudong nung pauwi sila sa Pilipinas around November 25. Diyan po kami. And by the way, bukas darating na ang mga 3 itlog. So stay tuned mga kabisdak.
tagal ng bus. Matagal po dumating. Hindi kasi namin alam kung nakasakay na ba siya from airport to papuntang Chunchon. Kasi hindi po siya marunong gumamit ng yung roaming, yung gano'n. Hindi siya marunong, guys. Kasi nga matanda na si Chagun Ajubunim. Ajubunim po ang tawag ko sa kanya. Brother-in-law. Brother-in-law, so Ajubunim. Pero pag si Daddy Insoy, ang tawag niya sa mga brother-in-law niya, what do you call Saddam and Lungkoy, your brother-in-law, and Kuya Ken, if you are Koreano and they are Koreano? Chonam. Kun Chonam. 작은 Chonam. Ah. Anya, ganyan walking. Ang mga Koreans kasi kapag lalaki and babae, iba yung mga tawag. Ako babae kasi, ang tawag ko sa brother-in-law ko is Ajubunim. Si Daddy Insoy naman, ang tawag niya, kasi lalaki siya, ang tawag niya sa mga brother-in-laws niya, mga kuya ko, kapatid kong lalaki, Chonam. Nagarap na si Daddy Insoy. Pinakaayaw po ni Daddy Insoy ang matagal na paghihintay mga kabistak. Basta maghintay, ayaw niya po ng mga ganyan. So ayan, dumating na finally, siguro mga 1.5 hours, 1 to 2 hours kami naghintay dito kay Chagun Ajubun ni mga kabisdak. Siya po, ang pangalawang anak ni Bianan, panganay is lalaki, pangalawa siya, pangatlo si Chagun Uni, Kununi, pang-apat si Chagun Uni, bunso po yan si Daddy Insoy. Yan po ang order ng kanilang family. Nakita nyo na po siya last year, sinundo din namin dito sa Chunchon Terminal, mga August yun guys. Iba talaga ang mga tito, ang titas, no, kapag ang tita ni Little Insoy ang dumating ay sobrang hinangupay ba, maga beso-beso pa, kiss-kiss pa, ganon. Tapos kapag mga tito ay wala, kung ano lang, hi, hello lang, ganon. 수법에 가르치며 네. 교수, 배우, 동행, 동사. Pagdating namin sa bahay ni Bianan ay diretso loto na kami mga kabistak at ito po ang ginawang kimchi, kodul pegi, yung mga wild lettuce. At may nagtanong si Steris kung kumakain ba daw ang mga Japanese ng wild lettuce kasi meron ding wild lettuce sa Japan. Yes po, kumakain din daw sabi ni Chagun Ajubunim, pero mas gusto ni Chagun Ajubunim ang pagtimpla, yung way ng pagluluto dito yung way ng paghanda ng Korean lettuce dito sa Korea kaysa sa Japan. At eto na, kain mga kabisda, kodol. Budichegi po ang aming hapunan. Si Bianan is kumain na daw siya kasi medyo kami dumating na 7 na. Nagutom daw si Bianan kaya naguna na siya. Kumain na siya before kami dumating. 그 새끼들은 자발적으로 다 있는 거예요 그냥. 또 만약에 집 대충 이렇게 좋을 테니까 여기 살아. 그게 더 좋을 거 아니야 거기보다. 안 가지 그래도. 왜 안 가? 일하기 그러니까 싫어서 거지는 좀 정신적인 문제가 있으니까 그러는 거지. 자기 이속을 따지는 제정신이면은 그거. 그러니까 식초를 아주 좋은 걸 쓰는 거야. 아주 맛있더라고. Binigyan ko na lang si Bianan ng strawberries, apples at snacks habang nanonood siya ng TV para hindi siya ma-bored, no. Si Little Insoy ay naglalaro po. Tapos na po mag-dinner si Little Insoy, naglaro po siya ng tubig sa CR. At pagkatapos ay kunting beso-beso at hug sa kanyang tito. Shout out po kay Ma'am Beng Mendoza. Thank you so much Ma'am Beng Mendoza sa laging panonood. Thank you. Shout out kay Ma'am JD Omayon Reville. Thank you so much. Lagi po ito nag-comment sa ating Facebook page. Paki-follow po sa ating Facebook page mga kabistak. Boholana Ajuma. Thank you so much. Hello kay Ma'am Arang Banua and shout out po kay Daddy Dick, Richard, Sheila, Kylie, Maxine. Thank you so much for watching. Hello to Ma'am Mariceth Moralita. Maraming salamat po sa sulit na support. Hello kay Ma'am Christina Aquino, Ma'am Violeta Ramos. Nasa bahay na po tayo. Nauna kaming umuwi ni Little Insoy. Si Daddy Insoy at kanyang kuya nandoon pa nagtagay at nag-usap-usap pa sila doon sa bahay ni Bianan. Doon matutulog po si Chagun Ajubunim. Si kuya ni Daddy Insoy doon po matutulog sa bahay ni Bianan kasi bahay man nila yun. Yan.
Maga-fly away siya mga kabisda kung dapat ko pong i-blower tas pag ganunin kasi dito naga-fly away siya. Dito hindi masyado, doon sa likod naga-fly away. Ayun. Yan po ay toys na bigay ni Mama Agnes. Thank you so much, Miss A. Hindi pa po nagagamit ni Little Insoy. Dinay-display ko muna. Ayan. And then kagabi is i-insert ko yung vlog. Pataas po siya, pahaba po siya na ratio kasi pang-upload yun sa Facebook. I-insert ko na lang din dito para malaman nyo ang kwento kung bakit po ako nagbibilang ng napakaraming yen. Opo, i-insert ko yung video tapos i-voice over ko na lang yung reason. Ang kuya kasi ni Daddy Insoy ay nag-invest po sa stock market gamit ang account ni DE, tapos gusto niyang ibenta yung kanyang share. So ayan, tumubo na po ang kanyang pera, mga 6 years ago po yan mga kabistak. O ganyan na siya kadami ngayon. 'Di ba? O kapag may tinanim, may aanihin talaga. Tapos pinapalitan na namin into yen para diretso na magamit yun kasi ang kanyang request, at ibibigay namin yan agad before siya bumalik sa Japan. Yan po ang isa sa mga reason kung bakit po siya umuwi. Para ipakita ko sa inyo next time, sa next vlog, kung ano ang ibang mga rason kung bakit siya umuwi aside sa perang ito. Panoorin niyo po sa next vlog mga kabisdak. Hindi po yan sa akin mga kabisdak ha, binibilang ko lang. Opo, chinecheck ko kung tama ba, charot. At na rin ako, na-curious ako sa pera ng mga Japanese. So, hindi po yan sa akin, sa mga nagme-message sa akin para manghiram at gustong manghingi ng panggatas at pang-diaper ng mga kanilang anak. Doon kayo manghingi kay Tiagon Adjubonim. So, yun po ang reason mga kabisdak ha. Nasa harapan ko si Little Insoy ngayon, nag-smile siya. Kasi may pasalubong yung kanyang nagustuhan niya mga kabisdak yung pasalubong ng kanyang tito. Hindi ko lang nadala na doon sa bahay ni Binan isang pack ganon. Kinain niya doon sa bahay ng kanyang lola, tapos nagdala ng isa dito sa bahay. Kinain niya pagdating namin kanina. Siya, para siyang cookie. Hindi, pastry siya na may matamis na red bean sa gitna. Basta mga pasalubong galing Japan, gustong-gusto yan ni Little Insoy. And that's all for today's video. Ipapakita ko sa inyo bukas. And that's all for today's video. See you on our next vlog. If you enjoy this episode, please like, comment, share, hype, and subscribe. See you on our next video mga kabisdak. Ingat lahat!